Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the Nation. Good day, ladies and gentlemen. This is Face the Nation and I am Laurelyn Garcia Velarde. Thank you for joining us on our discussion. Sa panahon pong ito na ilang araw na lamang ay magkakaroon na pumuli ng halalan. Ito ay ang ating midterm elections for 2025 at nitong mga nakaraang araw, alam nyo naman po na nagkaroon tayo ng candidates profile kung saan po ipinapakilala natin ang mga kumakandidatong party list group, gayon din po ang ilang senatoriable at ilang kongresista. Pero sa pagkakataong ito, napakagandang malaman na mayroon pa ring grupo na nagnanais na maabot at maiangat ang estado ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino na walang mithiin na mailuklok sa pwesto ng gobyerno. Kung hindi, ang gusto lamang po nila ay bilang isang NGO o bilang isang samahan sa kanilang sariling pamamaraan ay maiangat ang antas ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. At yan po ang ating grupo na makakaharap ngayon, Gen 41. At isang magandang araw po dahil kasama po natin ang Chairman and Executive Director na si Mr. Peter Pardo at ang kanila pong Vice Chair and Finance Director, Mr. Adrian Reyes. Welcome to Face the Nation. Maraming salamat, Ms. Saiti, for this wonderful opportunity na makaabot sa iyong mga manonood at maikwento sa kanila ano ang Gen 41. Yes. Welcome to our studio, Ian. Thank you po, ma'am. At we're very excited po na i-share yung aming grupo sa inyo pong lahat. Okay, Gen 41. Pagka sinabi mo yung Gen, parang naiisip ko mga kabataan yan. Pero pagka narinig mo naman yung 41, talagang iisipin mo ito ay ang sambayan ng Pilipino pa rin. Yeah. Peter, ikaw ang mas nakakaalam. Paano ba or bakit ba natin binuo itong Gen 41? Ano ba talaga ang misyon ng grupo na Gen 41? Siguro, Ms. Haiti, bago ko i-share sa iyo yung aming mission, gusto ko muna ikwento bakit Gen 41. Siyempre sa panahon ngayon na alam naman natin na marami din tayong mga bagong mga kabataan na tinatawag nating Gen Z, ayaw naming ma-alienate itong grupong ito mula sa kanila. So that's why we made use of Gen 41 as our name. Generation 4, number 4, because that represents our 4 pillars, our main mission to assist and help the young, the elderly, care for the environment, and support sa church. Church, not necessarily Catholic. And then one, because basically, ang gusto naming maabot ay ang ating mga kapwa Pilipino. Yes. Alam mo, Peter, I've known you over the years and of course, sa lahat ng mga pagkakataon nagkakakilanlan tayo, maraming mga pagkakataon na nakikita ko yung iyong pagkatao, lagi mo iniisip, ano ba yung magagawa natin? At ito na yon. Yes. Ito na ang pinangunahan mo na Gen 41. Yeah. Pero sabi mo nga, ito merong 4 pillars to help them at of course to serve and uplift. Umpisahan natin, number 1, it's always the church. Yeah, well, strengthening faith and values. But let us just clarify, this is not a religious group. Yeah, this is not a religious group. That's the reason why we invited individuals, not necessarily galing sa Katoliko man yan o sa ibang sektor ng ating pananampalataya. Ang tinignan namin ay yung kung meron kaming common love and desire to help others in our own little way. Ito ay binubuo ng iba't ibang individual na nagsishare, no? Nagsishare ng aming common
desire to help others, particularly the young, the elderly, environment, and the church. So we are not an exclusive Catholic or church organization. Yes. Okay. Napakaganda niyan sinabi mo. At saka ito, minsan, sa nararamdaman natin sa ating kapaligiran, kailangan din talaga pagtuunan natin ng pansin ang ating environment. Yes. Di po ba? Kasi ngayon, hindi mo na ma-identify. Ang alam mo, panahon ng tag-init, biglang umuulan. Panahon ng tag-ulan, sobrang init. So, hindi mo na ma-identify. So, ngayon din, may mga grupo na sinasabi natin na gusto nilang pahalagahan ang environment, pero siguro kulang. At ngayon ay naaangkop lamang na kung meron kayong 4 pillars, which is very good kasi you've easily identified na dapat isama din ang environment. Yeah, because of course, the earth is our common home. Walang ibang mag-aalaga nito kundi tayo, hindi lang para sa present, no, hindi lang sa ngayon, but definitely for the future generations who will come after us. Yes, that's very true. Kasi yung sinasabi, plano ka ng plano, yung ngayon ginagawa mo, patay ka naman na pagdating ng panahon na yon. Pero hindi nga yon ang point, which is very correct because you're not thinking of now, but you're thinking of the future. Yes. Ito ay para sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, na alam natin na sana meron din silang magandang kinabukasan. Kasi we could always talk about the needs of everyone for the survival, for our basic needs. Pero unang-una, kung ang environment napabayaan mo, wala ka ng pagkukuhanan ng lahat ng yan. Correct. Yes. You know, Ian, sabi dito, young ones. Oh my God. Hindi ko masabi kung young ones ba tayo, Peter. Pero napapalingon na ako kay Ian kasi I'm sure siya yung young, hindi yung ones. Young one talaga siya. So ano naman ang masasabi natin na talagang isinama natin ang kabataan? With the name itself naman din talaga, maiisip mo na hindi lang ito para sa mga middle-aged people, na nakikita mo ang participation ng mga kabataan. Yes po. Actually, dahil nga po ang Gen 4-1 is created for the Filipinos, nire-recognize din po natin na yung mga kabataan po natin, talagang sila ho yung, sabi nga ni Jose Rizal, ang pag-asa po ng ating bayan. So, ang amin pong grupo, gusto namin silang hubugin in such a way na makakatulong sila later on sa kinabukasan po ng bansa natin. And at the same time, na nag-e-enjoy sila habang sila po ay lumalaki. Kaya kami po, sinama namin ang mga kabataan sa amin hong mga programa. Yeah, pero itong Gen 4-1 at itong mga young ones na to, pag sa membership ba, teka, mapatalon lang ako kasi mukhang batang-bata siya. Kung gusto kong maging kaisa, maging kasama ninyo, ilang taon ba ang pupwede? As much as willing to serve and to help, regardless kung anong edad. So, siguro, halimbawa, as young as, yung medyo syempre nakapag-iisip, kayang magdesisyon, mga 16 years old or 18 ba yan? Ang vision namin is, hindi lang ito mga individuals na merong means. Pwedeng ang mga kabataang walang pamamaraan pero creative. Pwede namin hingan sila ng tulong sa ibang bagay. So, they can be part of Gen 4-1. Kaya nga, parang encompasses talaga yung iba't ibang level of maturity, profession, at saka yung edad namin, iba-iba. Yes. Okay, having said that, dumako tayo dito dun sa mga elder ones. Ito naman, pag sinabi nating mga elders, ito na ba ang ating mga mas nakatatanda at senior citizens? Particularly senior citizens, yes. Okay, so they can participate, they can be a member, they can contribute as well. Nasabi mo nga, kung itong mga kabataan nga na to, wala nga silang sarili nilang means, pero they have their own talents that they could share for the benefit of the movement, then they could be part. Yes. So ganun din yung ating mga elderly. And besides, etong young ones at saka ones young, they can be both sharer and receiver at the same time. Yung mga sharer, yun yung mga pwedeng manggagaling sa Gen 4-1 na tutulungan yung kanilang kapwa young ones. Pwede din, ang aming programa ay nakatutok din naman sa pag-alalay sa mga ones young na pwede ding tumulong sa amin yung mga kapareho nilang
one's young. Yes. So, syempre, itong movement natin na to, or itong NGO group na to, inumpisahan natin na ang mga miyembro ay nandito sa Kalakhang, Maynila. Yeah. Pero hopefully, you are very hopeful with your mission and hopefully that you could really show what your vision is. Buong Pilipinas Yes, ang Miss maging Alpha. membership natin. Yes, Miss Alpha. So, having said that also, ngayon, dahil nandito na tayo at ipinapakilala natin ang Gen 41, gusto ko sanang malaman kung sino na ba yung nag-umpisa talaga ng Gen 41, sino ba yung iba nating mga miyembro. Alam mo, sa panahon na to dahil nga din sa social media or dahil yung mga tao, marami pa rin sa kanila ang mga masyadong vulnerable, na maraming mga grupo, na alam mo yung mga grupo, ang sinasabi naman nila, ito paanong kikita, itong grupo na to may sariling advokasya. Tayo, gusto nating ilatag na ito yung gusto nyong gawin sa kanila. Pero syempre, gusto din nating maiparating sa kanila na itong grupo na to ay kapani-paniwala, may totoong misyon at advokasya na matulungan sila. Na sa pamamagitan nyo, syempre, Peter, ako kilala kita. Kaya kung ikaw, lalapit ka sa akin at sabihin mo na pupwede ka bang maging miyembro o kasama namin, dali-dali akong maniniwala kasi personal kitang kakilala. Pero para mahikayat natin yung iba pa na talagang sumama, sa ngayon, sino ba yung mga kasama natin para at least lang ay pareho pala kami ng church or pareho pala kaming kabataan or siya pala ay elderly pero nagmiyembro pa din? Miss Saiti, although kami, karamihan sa amin ay galing sa Catholic Church, sa totoo lang, ang inspiration ng Gen 41 ay nagmula sa aming paglilingkod sa simbahan. Kaming dalawa ni Ian talaga ang nagsimula nito at nag-imbita kami ng mga like-minded people, individuals who can take part and play a special role in building this Gen 41. Bagamat ito ay hindi isang religious group, ang mga activities po namin ay nakatutok din sa pagtulong karamihan sa mga kabataang naglilingkod sa simbahan. Minsan, alam mo, Miss IT, kapag tutulong sa kabataan, ang unang naiisip natin kasi yung nasa labas, nasa mahihirap na lugar, mga nangangailangan ng tulong. Pero alam niyo po, ang mga naglilingkod din sa simbahan, minsan sila ang nakakaligtaan. Sila din ay nangangailangan ng pag-alalay. Hindi lang sila yung nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng kanilang oras at talento, but meron din sila mga pangangailangan hindi naman na po-provide ng iba, at yun yung puwang na gusto naming tugunan. Gusto naming, in our own little way, maging daan ng generosity ng katulad naming gusto lang din magtumulong at maglingkod. Yes, So, tama yan. At gusto ko lang din syempre maintindihan ng lahat. Sabi mo nga, gusto mo mas marami ang maging miyembro at makiisa sa Gen 41. So does that mean na kailangan marami kang oras? Kailangan mayaman ka? Kailangan ano ba ang pupwede mong i-donate? Or just with the basic understanding na ito yung pinaniniwalaan nyo kahit konting oras, ay kahit na hindi kayo mayaman na mayaman, pwedeng maging miyembro ng Gen 41? actually, Miss Saiti, lahat kami ay nagtatrabaho. Galing kami sa iba't ibang field of endeavors, at yung aming binibigay dito ay hindi pera. Ang ibinibigay namin dito ay aming panahon at talento at talino. Panahon, bukod sa aming trabaho, after work, of course, that is the time that we can devote for discussing what our programs would be, sino yung mga target beneficiaries namin sa mga future activities namin, etc. Pero yung network namin sa kanya-kanyang field, yun din yung gusto naming i-channel sa pamamagitan ng Gen 41 na makatulong at makaabot sa mga nangangailangan naming kapatid. Yes. So at this point, you have registered Gen 41, yes. and you already have the officers Yes. and the core members of the Yeah. group. That is actually And we have nakapag-official. an office. Oh, you have an office Yeah. already. And have you done an official launch of Gen 41, or is there gonna be an activity later on para at least mas makilala ang Gen 41? Bukod sa pag-organize nito, Miss IT, kasabay nitong paghahanda namin, yung una naming activity, it's a charity dinner actually, kung saan mag-iimbita kami ng mga kaibigan, mga naniniwala sa causes na itinutulak namin para maka-raise ng funds. Katulad ng sabi ko kanina, we wanted to help those serving in the church, particularly this time, the young people. We want to provide black leather shoes
Wow! Very simple. Oo. Gusto namin mag-provide, bigyan sila ng libreng sapatos. Kasi nakikita namin, kapag mga nagsisimba kami, yung mga sapatos ng mga sakristan nakakaawa, minsan butas yung ilalim. Kasi sila yung mga nanggagaling doon sa tinatawag naming mission areas. Naglilingkod na sila sa church, yet hindi naman sila nabibigyan ng kaukulang tulong para maging presentable naman sila both sa harap ng tao at sa graduhan noong misa. Oo, alam mo, nakakatuwa. Ngayon ko lang nadinig na merong ganyan. Kasi syempre, ang titingnan, hindi yan yung mga bagay na hindi natin napapansin. Yeah. Pero alam mo, sinabi mo nga, yung mga sakristan, pagka sila nasa simbahan, pagka magbibigay na at i-assist si Father, talaga namang nandun yung paggalang sa kanila. Yeah. Pero totoo nga ito, Peter, you know, nakaka-touch din na ito palang mga maliliit na bagay na hindi natin napagtutuunan ng pansin. Magawan man lang natin ang paraan para sa kanila, 'di ba? Yes. Sila, they found the time to be of service. Yes. And syempre hindi naman din lahat masasagot ng simbahan, 'di ba? May mga limitasyon lang din naman 'yan. So, you know, starting with that, parang napakaganda ng inyong nais magawa. Slowly, small steps, but then again, it's definitely to make a difference. That's why it's entitled Save Thy Souls. Yan ang pamagat ng aming forthcoming activity that will coincide with our launching come April 25. And we are targeting 4 parish churches. Ibig sabihin, itong 4 na simbahan na to, yung mga sakristan nila ang bibigyan namin ng mga sapatos na pwede nila magamit sa pagsiserve sa simbahan at sa pagpasok nila sa mga eskwelahan. So alam mo talagang sabi nga, Gen 4.1 is for everyone, because we are stronger together. Yes. So alam mo, Peter, sa panahon ngayon ng politika, laging yung mga nangangampanya, ang sinasabi nila, kailangan nyo kaming iboto dahil kami ay may magagawa kami pag kami ay nakaupo na. Sa pakikipagtalakayan ko sa inyo ngayon, kahit nasa maliit na, sa kakaunting oras, Peter, hindi man kayo kumakandidato, sa palagay ninyo, sa inyong ginagawa na ito, hindi na kailangang maupo pa para may magawang pagbabago, para makatulong. And that's what we want to prove, Miss Heidi, na hindi kailangang nasa posisyon sa gobyerno para makatulong sa iba. Kami po, in our own little way, we aim to help and assist every little ones or elder ones para sa kanilang mga pangangailangan. Sa maliit mang pamamaraan, nais naming maabot sila at matulungan. Yes, yan yung napakaganda. Alam mo kasi gusto ko mabigyan ng emphasis din ngayon yung sinabi ni Peter na hindi naman kailangang nakapwesto ka. If you can find a group that who could be with you with the same advocacy, with a mission and the vision that will stand out, definitely we can make a difference as a group. Yes, Ms. Peter, Ian, baka meron kang gustong ipahatid na mensahe sa kanila kasi you know what, this is the first part of our discussion, but then again, we want our televiewers to get to know some of the members as well. So when we come back after the commercial gap, we will be having another team who will be joining us. Pero parang napakahirap din ang obligasyon mo, Vice Chair and Finance Director. Naku, paano kaya nating maibabudget ang ating mga nakuhang donation para mas marami tayong sapatos na mabili para sa mga sakristan? Opo. Yun nga po ang aming ina-address ngayon, ma'am. Kailangan namin na lahat ho ng pumapasok na donasyon is well accounted for. And ina-assure din naman namin yung aming mga donors and yung mga gustong tumulong po sa amin, we make sure that every peso is accounted for. At lahat yan mapupunta po sa outreach. Yes. No? So, yun po ang kagandahan po sa aming grupo. Will be also very transparent, especially kung sino ang gustong makakita. Lahat po yan makikita nyo talaga sa aming mga reports and sa aming social media. Yes, alam mo, yan ang maganda. Kasi alam mo, maraming tao na hindi mayaman. They can serve, they can help with their presence. Pero meron din namang mga tao na gustong tumulong, hindi lang nila alam kung kanino idadaan ang kanilang tulong. And if they can find Gen 4.1 na talaga namang isa sa mga pupwede nilang pagbigyan ng kanilang donasyon para mas maraming matulungan in your own little way, napakaganda niyan. Alam mo, Peter, congratulations dito sa Gen 4.1 with your mission and that you've really identified kung ano nga ba yung mga
4 key pillars of our society that you really wanna touch. Definitely, itong si Gen 4-1 may be starting for now, small, but with the officers and group leaders already, I'm very sure that in the future, you will be able to touch base not just with the people here in Metro Manila, but the Philippines as well. That's why we want to thank you, Miss Saiti, for this wonderful opportunity. At least makita at marinig kami na pwedeng tumulong kahit hindi mayaman, basta willing at bukas ang kalooban. Let us be hands and feet for change. Hands that can build, feet who can lead. A voice that can be the voice for everyone, and the heart that can heal. So, maraming pamamaraan, maliit man o malaki, basta bukas ang kalooban, bukas ang puso, I'm sure that's in for Gen 4-1. Yes. Sa amin pong pagbabalik, aalamin po ba natin kung paano ba tayo maaaring makasali at makiisa sa Gen 4-1. Ngayon po sa first part natin ay nakasama natin ang Chairman and Executive Director ng Gen 4-1 na si Mr. Peter Pardo at gayon din po ang kanilang Vice Chair and Finance Director na si Mr. Adrian Reyes. And Face the Nation will be back. Face the Nation.